Sinabi ni Alvarez na hindi na maaaring ihinto ang pagtitipon dahil ang huli ay mayroon ng pangako na magdaraos ng rally sa sports complex ng Davao del Norte. Ayon kay Alvarez, hindi daw nagtagpo si Lagdameo at si Jubahib sa isang restaurant dahil kailangan nitong magbigay ng pansin sa mga pangangailangan ng mga tao. Ito umano ang nagpapakita ng galit at pagkadismaya ni Lagdameo at pakiramdam na hindi nirerespeto ni Jubahib kaya't nagdesisyon na palitan ang gobernador o isailalim ito sa suspensyon, ani Alvarez. Sinabi nila, okay, kung hindi natin makumbinsi si governor, edi palitan natin ang governor. Pwede nating suspendihin. Ginawa nila ng paraan kahit walang basehan. Binigyan ng order of suspension si Governor, pahayag ni Alvarez. Nagpahayag ng pagkadismaya ang mambabatas sa order, na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, isang dating punong mahistrado. Itinanggi ni Uy, na siyang acting governor, ang mga akusasyon at tinawag si Alvarez na patunayan ang kanyang paratang. Sinabi rin niya na hindi hihinto ang pamahalaang panlalawigan sa pagdaraos ng maisag na pagtitipon dahil karapatan nilang magdaos ng mapayapang pagtitipon at kalayaan ng pagpapahayag. Hinimok naman ng Vice Governor ang publiko na tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at magtuon sa mga meritong ng kaso. So, ang Congressman, meron ho yata kayo munang gustong liwanagin doon po sa balita. Ano ba ang dahilan kung, ayon sa pahayag mismo ng tanggapan ni Executive Secretary, dahilan po ng suspension kay Governor Edwin Hubahib? Yun na nga, Ted, ang ginawa nilang dahilan, actually matagal na reklamo na yun. Nung meron kasing isang board member na tinanggalan ng vehicle, no? At ito ay pansamantalang pinagamit muna doon sa engineering department dahil nga medyo kinakapos na sasakyan sa Kapitolyo. Pero naayos na yun, matagal yan, 2 years ago. Oo. Ito nga po din mismo ang laman ng pahayag, official statement ng tanggapan po ni Secretary Lucas Bersamin, alleged grave abuse of authority and oppression on the part of Governor Hubahib in connection with the recall of board member Amit service vehicle without legal basis. Parang ang laking issue, no? Kinuha mo yung sasakyan na naka-issue sa board member, tapos daw, di ba ho sinasabi ho ng kampo ninyo, ibinalik naman to kay Amit eventually, di po ba? Opo, matagal na rin ibinalik yun. At saka hiniram lang talaga yun, Ted, dahil wala nga magamit yung engineering department. Opo. Pero ito po yung official na pahayag ng tanggapan ng Presidente. Sa inyo po namang galing, ito hong sinasabi ninyo na may iba pang dahilan kung bakit ngayon sinuspindi nga po si Governor Hubahib. Meron, Ted, politika ito. Go ahead, sir. Dahil na, alam niyo naman kahapon, ay may nakaschedule na malaking rally dito sa Davao del Norte. At ito ay binigyan ng permiso ni Governor Hubahib. Ngayon, itong SAP na si Anton Lagdameo ay nagpadala ng emisary kay Governor Hubahib na kung maaari, wag daw ituloy yung rally dito sa Davao del Norte. Sa kadahilanan na baka pag tinuloy daw mapapahiya siya. Hindi ko naman maintindihan kung bakit siya mapapahiya. Wala naman talagang hiya yung taong yan. Ngayon, ang nangyari nga, sabi ni Governor Hubahib, ay hindi na pwedeng gawin yun. Dahil sabi niya, alam niyo naman, kahit mahirap akong tao, wala akong pwedeng ipagmalaki. Wala akong sapat na kayamanan, pwedeng ipagmalaki. Wala rin akong sapat na attain na edukasyon, no? Na mataas na edukasyon para ipagmalaki. Sabi niya kahit dito man lang, pagbigyan niyo ako, yung isang salita, pwede ko ipagmalaki yan. So ang akala ni Governor Hubahib, tapos na yung usapan. Ngunit makaraan ng 1-2 araw, may bumalik na naman sa kanya na emisaryo. Ang sinasabi, Governor, si Lagdameo ay nasa isang coffee shop dito sa Tagum City. At pinapupunta kayo, gusto kayo makausap. Sabi naman ni Governor Hubahib, nakita mo naman ang daming tao sa opisina ko. Kaninang umaga pa yan, 6:00 ng umaga, nandyan na yan, nakapila. Dahil mayroon mga problema yan. Kailangan ko munang kausapin yan. So nangyari, hindi talaga pinuntahan ni Governor Hubahib si Lagdameo.
Yun ang nag-ugat kung bakit siya nagalit dahil binastos daw siya ni Gobernur. Ang hirap kasi dito, Ted, pag hindi kanila makuha sa side nila, pilit nilang alisin yung tao, palitan ng tao nila. Yun ang nangyari dito. Sa awa ng Diyos, natuloy yung rally kagabi at so far, yun ang pinakamalaking rally na nangyari dito sa rally ng Maisog. Opo. Ano ho ba ang pangunahing misyon o dahilan nitong rally po ng Maisog kagabi dyan sa inyong distrito? Ito ay ginawa para magpahayag ng mga hinaing. Hinaing sa gobyerno, laban sa gobyerno na namamahala ngayon. At dito po nga sa suspension na ni Ginoong Hubahib, ano po ang balak niyong gawin ng inyong kampo moving forward sa actual ngayon na mga pangyayari? Ano po ang balak mo ninyong gawin today? Wala tayong ibang balak dito, Ted, kundi questionin yung suspension order na inisyo ni Bersamin. Dahil nga walang due process, Ted. Hindi man lang nabigyan ng notisya si Governor para sagutin yung reklamo. Basta na lang lumabas yung order. Ito ay nangyari no nung umalis yung The Junior sa papuntang Amerika. Biglang lumabas yung order na yun. Hindi nga siya mismo ang pumirma, kundi yung executive secretary niya. So, sa ngayon ho ba, ano ang actual situation po dyan, Congressman? Ito ho bang si Vice Governor Uy ay nakapanumpa na? Because technically, kinakailangan manumpa noong nahirang no, na acting governor para po maging official ang lahat. Ito ho bang si Vice Governor Uy ay nakapanumpa na at sa ngayon ho ba ay siya na ho ang acting governor talaga dyan? Ganito, Ted, kahit hindi na-receive yung order no officially, dahil nga yung server na DILG, hindi pinapasok ng mga tao doon sa Kapitolyo. Basta inilagay nila yung order doon sa, sinabit nila doon sa gate ng compound ng Kapitolyo. Pagkatapos noon, pinasumpa ng regional director ng DILG yung itong vice governor as acting governor. Opo. So sa ngayon po ano ang nature of petition na inyong ihahain at saan kayo maghahain na petition para kontrahin itong order na ito coming from the Office of the Executive Secretary? Yung mga abogado ni Governor nandiyan ngayon sa Manila para maghain nga ng petition. Malamang kung para sa akin siguro petition for certiorari yan. Dahil merong walang due process no, kung questionin natin yung nangyari. Okay. And then that's going to happen today. Ano po, itong paghahain ng petition. Sa Supreme Court po ito, Congressman? Opo. Tama po, Ted. Okay, sige po. So, paano ang serbisyo ngayon sa Kapitolyo? Considering na hindi naman po umaalis si Governor Hubahib sa kanyang opisina at yung kanyang mga supporters po na andyan pa din at may acting governor po tayo. Paano po ito, Congressman? Yun na nga ang kinalulungkot ko, Ted, dahil nga siyempre madadama yung mga ibang empleyado. Kasi kung ganyan, kung hindi dumaan sa proseso, walang due process yung pagtanggal at saka yung pag-oath ng acting governor, paano yan? Kung hindi valid yan, ibig sabihin, lahat po ng gagawin na iuutos nitong acting governor sa empleyado, pag susundin ng empleyado, ultra vires yan. Maaring i-disallow ng COA yan. Opo. Sa ngayon po naman, so far, wala po dyan tension, Congressman. As in, wala pong anumang pong pwedeng posibleng mangyaring karahasan dito po sa sitwasyon na lumalabas na parang dalawa ang gobernador. So far, Ted, wala pa namang ganong incidents. At sana wala mangyayaring karahasan. Sige po. May talong na po si Chacha. Yes po. Congressman, yun po bang mga supporters nitong si Governor Edwin Hubahib nandun pa rin po sa labas ng Kapitolyo? May mga ilan-ilan na natira. Kanina po dun sa tanong ni Sir Ted na sinabi niyo yung mga empleyado nitong Kapitolyo ay posibleng maapektuhan. So sa ngayon, nakakatanggap po ba sila ng mga tao na may transaksyon dun sa Kapitolyo o hindi rin? Nakakatanggap naman. Kaya lang, ang worry ko dyan ay pagsundin nila kung ano man yung utos ng acting governor at eventually ito ay madesisyonan ng korte.
na hindi valid yung order, doon talaga magkakaproblema yan. Pero kung sakali po na sabihin naman na valid yung order, willing naman daw po ba to step down si Governor Edwin? Kung sabihin ng korte siguro na valid yung order, siyempre ano naman magagawa ni gobernador, kundi sumunod sa order ng korte. Opo, sige po. So, panghuli po, Congressman, hindi ko naman maitatanggi, no, na ito pong pamilya ni Ginoong Lagdameo at kayo dyan sa Davao de Oro, sa politika po yung nagkabangga na magmula po noong 2019. Davao del Norte. I'm sorry, Davao del Norte. I'm sorry, Davao del Norte. Noong pa pong first term ho ni Governor Hubahib, no? Opo. Hanggang sa re-election, di ho ba, no? Na pati sa re-election po, ang pinili pa rin ng mga taga Davao del Norte ay sila Congressman Hubahib at kayo po. Saan po tayo dadamputin nito? Itong isyong ito na matindi pong away sa politika nitong grupo ho ninyo at pamilya po ng mga nakakabangga ninyo. Ang sa akin naman, Ted, patas naman tayong lalaban dyan. Meron namang eleksyon na darating. October, filing na ng Certificate of Candidacies. Bakit hindi na lang sila lumaban ng eleksyon? Bakit kinakailangan pang gumawa ng ganitong mga hakbangin? Alright, sige po. So sa ngayon po, meron ba kayong mensahe po sa kampo po nitong si Mr. Lagdameo na ngayon po ay amin din kinukuha ang panig, pati po ang tanggapan ng Executive Secretary, maging si Vice Governor, Acting Governor Oyo Uy, dito po sa isyong ito. Mensahe po lamang dito po sa mga taong ito. Ang mensahe ko lang, Ted, nakikiusap ako. Wala akong pakialam kung ano yung ginagamit mo dyan, kung ano yung sinisingot mo dyan. Huwag niyo naman pagtripan yung gobyerno na pati kami na nanahimik dito, maayos yung patatakbo ng ating gobernador, ay pakikialaman niyo pa. Alam mo, Ted, ang nakakalungkot pa dito, dahil a few weeks ago, itong si Governor Hubahib, nakatanggap pa ng award galing sa DILG. Itong Seal of Good Governance Award. Opo. Tapos ganito yung ginawa nila. Sige po. Congressman, kami ho ay antabay dito ho sa mga development today sa paghahain po ng petisyon ng kampo ni Governor Edwin. At again, for the record po, kami tumatawag din sa kabilang panig naman para po sa kanila pong tugon dito po sa inyong sa sitwasyon dyan sa Davao del Norte at sa inyong mga binanggit. Congressman Alvarez, salamat po na marami. Kami po ay antabay sa development dyan sa inyong distrito.